Narito ang isang kwento ng tagumpay, ang buhay ni Tom Carter, isang batang Ingles na mula sa matinding kahirapan ay nakamit ang matagumpay na kinabukasan. Ang kwentong ito ay puno ng aral, katatagan, at patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang simula sa gitna ng hirap, sa isang masikip at maingay na bahagi ng East London, England noong kalagitnaan ng 1990s, doon nakatira ang pamilya Carter. Si Tom ay 12 taong gulang pa lamang noon. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at ladrilyo na laging maalikabok at madalas ay tumutulo ang bubong kapag umuulan. Sila ay 6 na magkakapatid at si Tom ang pangalawa sa pinakamatanda. Ang kanilang ama ay dating manggagawa sa pabrika. Ngunit nang isara ito, nawalan siya ng trabaho at naging mahirap ang kanilang kabuhayan. Minsan ay naghahanap siya ng anumang trabahong makakayanan, ngunit madalas ay walang tumatanggap sa kanya dahil sa kakulangan ng kasanayan. Ang kanilang ina naman ay nagtatrabaho bilang tagalinis sa mga opisina tuwing gabi at umaga, kaya't halos hindi na siya natutulog ng mahaba. Ang kinikita niya ay sapat lamang upang makabili ng kaunting tinapay at tubig. Madalas ay kulang pa ito, kaya't minsan ay kumakain na lamang sila ng isang beses sa isang araw. Sa kanyang murang edad, naramdaman na ni Tom ang bigat ng buhay. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro o nag-aaral ng payapa, siya ay kailangang tumulong sa pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid, maghugas ng pinggan, maglinis ng bahay, at maghanap pa ng mga bagay na maaari nilang pagkakitaan tulad ng mga lumang papel o bakal na ibinebenta sa tindahan ng basura. Minsan ay naiisip niya, bakit kami ganito? Bakit ang dali lang ng buhay ng iba habang kami ay naghihirap ng labis? Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman nawala sa kanyang puso ang pagnanais na baguhin ang kanilang kapalaran. Nakikita niya ang pagod at pagdurusa ng kanyang mga magulang at ipinangako niya sa kanyang sarili. Magtatagumpay ako. Hindi ko hahayaang manatili kaming mahirap habang buhay. Ang pagpasok ni Tom sa paaralan ay isa ring malaking hamon. Dahil wala silang sapat na pera, wala siyang maayos na uniforme, walang bagong gamit sa pag-aaral, at madalas ay walang baon. Ang kanyang mga kaklase ay minsan ay pinagtatawanan siya, tinatawag siyang marumi, mahirap, at iba pang masasakit na salita. May mga pagkakataong ayaw siyang isama sa kanilang mga gawain dahil sa kanyang kalagayan. Mayroong araw na umuwi si Tom na umiiyak. Sinabi niya sa kanyang ina, "Nay, ayoko na pong pumasok. Lagi na lang akong pinagtatawanan at pakiramdam ko ay wala akong halaga." Ang kanyang ina ay niyakap siya ng mahigpit at sinabi, "Anak, huwag mong hayaang ang sasabihin ng iba ang magdikta ng iyong halaga. Ang kahirapan ay kondisyon lamang ng ating buhay ngayon, hindi ito magiging habambuhay. Ang tunay na karangalan ay hindi nasa suot mong damit o sa yaman na iyong tinataglay, kundi nasa iyong kabutihan, pagsisikap at katatagan. Ang mga taong nangungutya sa iyo ay hindi makakakita ng iyong tunay na halaga, ngunit ang Diyos at ang iyong sarili ay nakakakita nito. Tuloy mo lang ang iyong pag-aaral, dahil ito ang tanging susi upang maiyahon mo tayo sa hirap." Ang mga salitang ito ay tumatak sa puso ni Tom. Ngunit hindi pa doon. Nagtatapos ang mga pagsubok. Nang siya ay 15 taong gulang, lalong lumala ang kalagayan ng kanilang pamilya. Nagkasakit ng malubha ang kanyang ama at hindi na makakilos o makapagtrabaho pa. Ang kinikita ng kanyang ina ay hindi na sapat para sa gamot, pagkain at pangangailangan ng pamilya. Napilitang huminto sa pag-aaral ang kanyang panganay na kapatid upang magtrabaho at si Tom naman ay kailangang maghanap din ng paraan upang makatulong habang nag-aaral pa rin. Tuwing matatapos ang kanyang klase, tumatakbo si Tom upang magtrabaho bilang taga-ayos ng sapatos, tagahatid ng mga gamit, at kahit na magtrabaho sa paghahakot ng mga mabibigat na bagay sa palengke. Minsan ay nagtatrabaho siya hanggang hating gabi, at pagkatapos ay mag-aaral pa rin siya sa ilaw ng maliit na lampara. May mga gabing halos hindi na siya natutulog dahil sa dami ng kanyang ginagawa. May mga pagkakataong pakiramdam niya ay pagod na siya at gusto na niyang sumuko. Ngunit tuwing nakikita niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid, bumabalik ang kanyang lakas at determinasyon, ang katatagan at walang kapantay na pagsisikap. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi kailanman pinabayaan ni Tom ang kanyang pag-aaral. Alam niyang ito ang tanging paraan upang maabot ang kanyang mga pangarap. Kahit na wala siyang mga magagarang kagamitan, ginagamit niya ang kanyang talino at sipag. Siya ay nagbabasa ng mga librong hinihiram lamang sa silid-aklatan o sa kanyang mga guro. Siya ay laging nakikinig ng mabuti sa klase. Nagtatanong kung hindi niya naiintindihan at gumagawa ng lahat ng kanyang mga gawain ng may kahusayan. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi kailanman pinabayaan ni Tom ang kanyang pag-aaral.
Alam niyang ito ang tanging paraan upang maabot ang kanyang mga pangarap, kahit na wala siyang mga magagarang kagamitan. Ginagamit niya ang kanyang talino at sipag. Siya ay nagbabasa ng mga librong hinihiram lamang sa silid-aklatan o sa kanyang mga guro. Siya ay laging nakikinig ng mabuti sa klase. Nagtatanong kung hindi niya naiintindihan at gumagawa ng lahat ng kanyang mga gawain ng may kahusayan. Dahil sa kanyang pagsisikap, siya ay laging nangunguna sa kanilang klase. Ang kanyang mga guro ay humanga sa kanyang katatagan at talino. Ang ilan sa kanila ay nagbigay sa kanya ng mga lumang gamit sa pag-aaral, mga libro, at minsan ay nagbibigay pa ng kaunting pagkain upang makatulong sa kanya. Sinabi ng kanyang guro sa Ingles sa kanya, "Tom, ang iyong kwento ay katulad ng tula ni Rudyard Kipling na, if natutunan mo ng panatilihing matatag ang iyong kalooban kahit ang lahat ay nasa kaguluhan. Natutunan mong magtiwala sa iyong sarili kahit marami ang nagdududa sa iyo. Iyan ang mga katangian ng isang tunay na matagumpay na tao." May mga salitang ito ay lalong nagpalakas ng loob ni Tom. Siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nang siya ay makatapos ng sekundarya, nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa kanilang buong paaralan. Dahil dito, nakatanggap siya ng scholarship mula sa isang kilalang universidad sa London. Ito ang kanyang pinakamalaking pangarap na natupad, ngunit hindi pa rin natatapos ang kanyang mga hamon. Habang nag-aaral sa kolehiyo, kailangan pa rin niyang magtrabaho upang matugunan ang iba pang pangangailangan. Nagtrabaho siya bilang katulong sa aklatan, tagasulat ng mga dokumento, at iba pa. Minsan ay nag-aaral siya habang nagtatrabaho. Ang kanyang mga kaklase ay naglalakbay, naglalaro, at nag-e-enjoy. Ngunit si Tom ay nakatuon lamang sa kanyang mga layunin. Alam niyang ang bawat oras na ginugugol niya sa pag-aaral at pagtatrabaho ay isang hakbang na palapit sa kanyang tagumpay. Mayroong pagkakataong nabigo siya sa isang mahalagang pagsusulit. Pakiramdam niya ay ang kanyang lahat ng pagsisikap ay nasayang. Nakaupo siya sa isang sulok at umiiyak. Nagtatanong sa kanyang sarili kung sulit pa ba ang kanyang ginagawa. Ngunit naalala niya ang mga salita ng kanyang ina at ang tula na kanyang nabasa. Kung kaya mong harapin ang tagumpay at kapahamakan at tratuhin ang dalawang huwad na ito ng magkatulad, kung kaya mong mawala ang lahat ng iyong pinaghirapan at magsimulang muli mula sa simula nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita tungkol sa iyong pagkatalo. Kaya't tumayo si Tom, pinunasan ng kanyang luha, at sinabing, ito ay isang pagkakataon lamang upang matuto at maging mas mahusay. Hindi ito ang katapusan ng aking pangarap. Nag-aral siya ng mas mabuti, humingi ng tulong sa kanyang mga guro, at sa susunod na pagsusulit ay nakakuha siya ng isa sa pinakamataas na marka. Ang pag-abot sa pangarap at pagbabahagi ng biyaya, pagkalipas ng ilang taon, matapos ang walang humpay na pagsisikap, matagumpay na nakatapos si Tom sa kolehiyo na may pinakamataas na karangalan sa larangan ng negosyo at pamamahala. Maraming malalaking kumpanya ang nag-alok sa kanya ng trabaho na may malaking sahod. Pinili niyang magtrabaho sa isang kumpanyang naglalayong tumulong sa mga mahihirap na komunidad upang paunlarin ang kanilang kabuhayan. Sa loob lamang ng ilang taon, dahil sa kanyang husay, sipag at dedikasyon, siya ay umakyat sa mga posisyon hanggang sa maging isa siya sa pinakamataas na opisyal ng kumpanya. Ang kanyang kita ay sapat na upang maiahon ang kanyang buong pamilya sa kahirapan. Nakabili siya ng maayos na bahay, naipagamot ang kanyang ama, at naibigay ang magandang kinabukasan para sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga magulang ay hindi na kailangang magtrabaho ng mahirap. Ngayon ay sila na ang nagpapahinga at nag-e-enjoy sa bunga ng kanilang mga sakripisyo. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang tagumpay. Hindi nakalimutan ni Tom ang kanyang pinagmulan. Alam niya ang hirap ng pamumuhay ng mga batang katulad niya noon, kaya't nagtatag siya ng isang samahan na nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap na nagbibigay. Ito na may samid si Pai Kamaral, scholarship, at pagsasanay upang matulungan silang maabot din ang kanilang mga pangarap. Sinabi niya, ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng yaman at kapangyarihan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumulong sa iba at magbigay ng pag-asa sa mga nawalan nito. Ang lahat ng aking pinagdaanan ay naging aral at lakas upang magawa ko ang mga bagay na ito. Si Tom ay naging isang kilalang tao hindi lamang dahil sa kanyang tagumpay sa negosyo, kundi dahil din sa kanyang kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa. Madalas siyang inaanyayahan na magsalita sa mga paaralan at mga pagtitipon upang ibahagi ang kanyang kwento. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa libu-libong kabataan na nahaharap din sa kahirapan at mga pagsubok sa buhay. Ang mga aral at pagtatapos, ang buhay ni Tom Carter ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral na dadalhin natin habang buhay. Una, ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay.
Ito ay isang pagsubok lamang na nagpapatibay sa ating katangian at naghahanda sa atin sa mga dakilang bagay na naghihintay sa atin. Ang mahalaga ay ang ating pananaw at ang ating ginagawa sa gitna ng hirap. Pangalawa, ang edukasyon at kaalaman ay ang pinakamahalagang yaman. Hindi ito mananakaw ng sinuman at ito ang magbubukas ng mga pinto ng oportunidad para sa atin. Pangatlo, huwag mong hayaang ang opinyon o pangungutya ng iba ang magdikta ng iyong halaga. Ang iyong halaga ay nakasalalay sa iyong pagkatao, pagsisikap at kabutihan. Pang-apat, ang tunay na tagumpay ay kasama ang pagtulong sa iba. Ang iyong tagumpay ay mas magiging makabuluhan kung ito ay magdadala din ng kabutihan sa ibang tao. Panghuli, huwag kailanman sumuko. Kahit gaano pa kabigat ang iyong dinadala, kahit gaano pa karami ang mga hadlang, basta't patuloy kang lumalaban, nag-aaral, at naniniwala sa iyong sarili, tiyak na makakamit mo rin ang iyong mga pangarap. Sa huli sinabi ni Tom sa kanyang huling talumpati, ang lupa at ang lahat ng nasa loob nito ay magiging sa iyo. At higit pa rito, ikaw ay magiging isang tao na karapat-dapat sa paggalang at pagmamahal. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging matagumpay.